Magandang araw muli sa iyo, Boss Carl. Pati na rin siyempre sa lahat ng mga tagapakinig dito sa ating munting channel. Hi po sa inyong lahat. Ako po uli ito, si Kier ng Corcuera Romblon. Isa rin po akong apo ng babaylan. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong tungkol kila Lolo Ike, Lolo Ruben at Mang Manuel, ay isisingit ko muna ang kwento ng karanasan ni Lola ko. Dahil ang kwento ni Lola ay karugtong sa dulo ang karanasan nila Lolo ko at kung papaano sila nagkatagpo. Noong una ay ayaw talaga ni Lola na magkwento. Kasi pinakaiingat-ingatang kwento daw nila ito ng kanilang buhay. Kaya ayaw na sana nilang malaman pa ng iba. Dahil sa marunong naman ako kahit papaano makiusap sa matalinong pamamaraan at gumamit rin ako ng armas, na itago na lang natin sa tawag na isang galong tuba. Kaya napilitan din si Lola na magkwento sa akin at kasama na doon ang pagpayag na ibahagi ko ang kwentong ito dito sa inyong channel. Simulan ko na po ang kwento. Tawagin na lang natin sa pangalang Mila ang aking pinakamamahal na Lola. Pang-anim siya sa 12 magkakapatid. Tubong kapis ang buong pamilya ng lola ko. Medyo nakakaangat daw ang pamilya nila sa buhay dahil sa nagmamay-ari ito ng malawak na lupain na may tanim na mga palay. Marami din silang mga trabahador sa kanilang palayan. Noong panahong iyon ay graduating si lola ko sa elementary. Dati raw sa panahon nila ay mataas na pinag-aralan na ang makatapos ng grade 6. Itong si Lola Mila ay isang malaking bulas at matangkad na babae. Kaya kahit nasa grade 6 pa lang ito ay aakalaing dalagang-dalaga na. Dahil nga sa kanyang laki, kaya marami raw noon ang nanliligaw at gusto siyang maging asawa na. Pero natatawa lang daw noon ang kanyang mga magulang dahil papaanong mag-aasawa, ang bata pa nga ni Lola at talagang bata pa rin kung mag-isip. Isang araw, habang nasa break time ng klase si Lola, kasama ang 5 mga kamag-aral, ay sinabi raw ng isa sa kanilang kaibigan na magdiriwang ng kapistahan ang kanilang baryo. Sinabi raw ng mga magulang nito na maaari siyang mag-imbita ng mga kaibigan kasi marami naman silang handa. Kaya inaya nga sila noon. Tuwang-tuwa naman daw si Lola noong marinig iyon dahil kung sakaling payagan siya ng kanyang mga magulang ay iyon pa lang ang unang pagkakataon na makikifiesta siya sa ibang lugar na walang kasamang pamilya. Silang lahat daw ay nagsabi na sige, gusto nilang pumunta pero magpapaalam muna sa mga magulang. At sasabihin na lang sa kaklase nilang si Rudy kapag pinayagan na sila. Sumang-ayon naman ang kaklase at sinabing sabihin sa kanya ng maaga kung sino man ang pinayagan bago pa ang araw ng fiesta para naman alam niya kung ilan ang ipaghahanda niya ng pwestong matutulugan. Pagka-uwi ng bahay ay agad nagpaalam si Lola sa kanyang mga magulang. Pero mahigpit na ipinagbilin na magdala ng kalamansi at patakan lahat ng pagkain na kanyang kakainin para makasiguradong
hindi aswang ang pamilyang kanilang pinuntahan at makaiwas din na mayanggaw o mahawaan ng pagkaaswang. Mabilis na tumango si Lola at sinabing opo. Kaya agad na rin siyang naghanda ng mga dadalhing damit. Kailangan kasi ay pangkaraniwang damit lang muna ang susuotin papunta doon dahil bukid ang lugar at maputik ang daan. Saka na lang magbibihis ng matinong damit kapag naroon na. Kinabukasan nga raw ay sinabi niya sa kanyang kaklasing si Rudy na pinayagan siya. Maging ang apat pang mga kaibigan ay pare-pareho ring pinayagan. Kaya masayang masaya silang lahat dahil lahat sila ay makakapunta. Kita rin daw sa ngiti ni Rudy na masaya itong makakadalo silang lahat. Sumapit na nga ang araw ng kanilang pagpunta sa fiesta sa lugar ng kaklase nilang si Rudy. Pagkatapos ng klase ay hinintay sila ni Rudy sa labas ng paaralan habang nagsiuwian muna sila upang makapagbihis at makuha na rin ang ekstrang pagbibihisan pagkarating sa lugar na may fiesta. Bali 5 silang imbitado at pang-anim nga na kasama nila ay si Rudy na. Noong makabalik na ang lahat ay sabay-sabay na nilang binagtas ang daan patungong kabilang baryo. Medyo may kalayuan daw ang kanilang nilakad pero hindi nila iyon alintana dahil masaya silang nagkikwentuhan ng kung ano-ano. Makalipas ang halos magtatlong oras na lakaran ay narating nila ang lugar ng kaklase. Mapuno ang lugar at may pailan-ilang mga bahay. Ang medyo hindi pangkaraniwan sa kanilang paningin dahil tila naninibago sa tao ang mga taga roon. Naglalabasan ng bahay ang mga iyon at tinitignan sila na tila ba noon lang nakakita ng tao. Wala ring mga banderitas ang lugar na tanda ng pagdiriwang ng fiesta. Dati pa naman raw nakaugalian ang paglalagay ng banderitas. Inisip niya na lang daw na baka sobrang hirap ng lugar kaya hindi na nila pinagtuunan pa ang maglagay ng mga banderitas. Pagkarating sa pinakasentro ng lugar ay marami na rin naman ang bahay na magkakalapit. Pero tahimik lang ang lugar na iyon na para bang walang pagdiriwang. Hanggang sa narating nila ang isang katamtamang laki ng bahay na gawa sa kawayan at kugon naman ang bubong nito. Pinapasok sila ni Rudy at ipinakilala sa kanyang mga magulang. Masayang masaya naman daw ang mga magulang nito sa kanilang pagdating. Saka sinabing tumuloy na agad sa kusina dahil siguradong nagugutom na sila sa malayong paglalakad. At tama nga naman daw ang mga iyon, kaya dumiretso na nga silang lahat sa kusina. Pagkarating doon ay napakaraming pagkain. Karamihan ay karne. Meron ding inihaw na isdang tabang at pinakuluang mga gulay. Medyo ipinagtaka naman daw ni Lola dahil hapon na noon o halos maggagabi na nga, bakit walang bisita at parang hindi rin nabawasan ang mga pagkain. Agad na raw nagsikuha ng pinggan ang 4 niyang mga kasama, saka nagsidampot ng malalaking tipak ng inihaw na karne. Meron ding mga nakahanda sa lamesa na maliliit na mangkok para sa may gustong kumuha ng sabaw ng nilaga. Masayang masaya raw na nagkainan ang lahat. Dahil kahit sa amoy pa lang daw, sabi ni Lola,
ay talagang maaakit ka na. Dahil sa galing naman sa marangyang pamilya si Lola, kaya hindi raw siya sabi sa masasarap na pagkain, lalo na sa karne. Bihira nga raw silang mag-ulam ng isda o gulay sa kanila dahil mahilig ang mga nakakatanda niyang kapatid sa karne. Kaya mas sabik raw siya sa isda at gulay. Iyong inihaw na tilapia at pinakuloang talong at okra lang daw ang kinuha niya. Pasimple niya pa raw iyong pinataka ng kalamansi, pero wala namang kakaibang nangyari. Kaya nilantakan niya na rin ng kain dahil gutom na rin siya. Nakatingin lang daw sa kanila ang buong pamilya habang sila ay kumakain. Malapad ang ngiti ng mga ito, tapos ang ina naman ay tuloy-tuloy sa pagsasandok tuwing merong putahe na nababawasan. At panay lang daw iyon sa pagsasabi ng, "Sige, mga iho, mga iha, kumain lang kayo ng marami. Masyadong maraming handa. Hindi dumating ang iba naming inimbitahan eh." Sinasabi daw iyon na parang tuwang-tuwa pa nga. Matapos ang masarap na kainan, ay tumambay muna sila sa labas habang may hawak na platito na may lamang biko. Napansin daw ni Lola na sa may harapan lang ng bahay ay may itinayong temporary tent. Iyon bang nakatali lang ang mga haligi noong mini kubo. Tapos naglagay ng 9 na malalaking bato na nakapabilog ng tigtatlo, na ang ibig sabihin ay gagamitin iyon bilang kalan na dikahoy. Tapos meron ding nakalagay na 3 malalaking kaldero o iyon bang tinatawag na kawa. Sa laki nga daw noon ay mukhang kasya na ang isang tao kapag nakaupo. Naglagay rin daw ng mahaba at malapad na lamesa. Iyon bang kasya ang 5 tao na sabay-sabay na magtatadtad ng karne. Inisip daw ni Lola na bakit magkakatay pa o magluluto. Iyon na nga ang araw ng fiesta at gabi na rin. At mukhang tapos na rin naman magluto ng handa sila Rudy. Ipinagkibit balikat niya na lang daw ang kanyang pagtataka. Kasi sa edad niyang iyon ay hindi pa siya nakakaranas ng matinding kababalaghan. Kaya hindi pa siya makapagbigay ng konklusyon sa mga bagay na kanyang pinagtatakahan. Sabi pa raw ng isang kasama niyang babae na si Maria, "Sana makapag-uwi tayo ng handa nila no? Pag-uwi natin bukas, ang sasarap kasi. Tapos wala pang taba ang mga karne nila dito. Sigurado, magugustuhan iyon nila mama kapag nauwian ko sila." Natawa naman daw si Lola noong marinig iyon dahil sinang-ayunan din ng kaibigan niyang si Malu. Bali 3 kasi silang babae at 2 lalaki na kasamang bumisita kila Rudy. Si Lola Mila, Malu, Maria, Efren at Nilo. Mas matanda ng 2 taon sina Maria at Malu kay Lola. Kaya naman, dalagang-dalaga na talaga ang mga ito. Pero hindi rin naman nalalayo sa itsura nila si Lola. Dahil matangkad naman ang lola ko at malaking bulas. Matapos ang kaunting kwentuhan, ay tinawag na daw sila ni Rudy at pinapasok na sa sala. Nakita nilang meron na doong nakahandang mga baso at isang galong tuba. "Hala, hindi ako umiinom." Wika pa raw ni Lola. Sumagot naman daw si Rudy, "Ano ba kayo? Wala namang makakaalam kung iinom kayo dito. Kasi wala naman dito ang mga magulang nyo.
at wala ring magsusumbong, di ba? Kaya nagsiupo na agad ang lahat sa harapan noong lamesa at sinimulan na ang pag-iinom. Kanya-kanya naman daw ang baso, kaya si Lola ay kalahati lang ang inilagay doon at dinadampi-dampian niya lang ang kanyang labi o hindi talaga umiinom. Para lang daw iyon masabi na umiinom din siya. Noong medyo lasing na ang lahat, ay inihatid na sila ni Rudy sa loob ng silid na pagpapatulugan sa kanila. Pagkalapat lang daw ng likod sa banig, ay humagok na agad ang mga kasama niya o humihilik. Pasado 8:00 na raw siguro ng mga oras na iyon, ay sobrang tahimik ng paligid. Iyon bang walang kahit anong tunog ang maririnig sa labas, kahit pahuni ng ibon o kuliglig. Hindi raw siya noon dalawin ng antok dahil sa namamahay si Lola. Napakakaunti lang daw ng kanyang nainom. Sa buong inuman nga raw ay parang iyong kalahating baso lang talaga ang nainom niya. Maya-maya ay may naririnig siyang dalawang boses na nag-uusap sa labas. Medyo mahinang boses lang daw. Dahil nasa pinakagilid siya nakahiga, kaya malapit sa kanya ang nag-uusap doon na malapit lang din sa dingding ng bahay. Kailangan na nating katayin ang mga bisita mo. Nagugutom na ang mga kalahi natin at kanina pa sila naghihintay. Wika pa noong boses ng babae. Tapos sumagot naman daw ang isang boses na sa tingin niya ay si Rudy iyon. Pero ina, mga kaibigan ko sila. Ayokong may mangyaring masama sa kanila dahil sa akin. Nasisiraan ka na ba ng bait, anak? Di ba? Kaya mo nga sila inimbita para maging handa sa fiesta natin? Bakit nagbago yata ang isip mo? Kasi ma, mga tunay ko silang kaibigan. Sila lang ang tumrato sa akin ng mabuti sa paaralan. At iniibig ko ang isa sa kanila. Dahil sa kanyang narinig, ay binalot ng takot ang katauhan ni Lola. Tila binuhusan na raw siya noon ng malamig na tubig na nagpanginig sa bawat hibla ng kanyang kalamnan. Hindi niya na raw pinakinggan pa ang karugtong noong pag-uusap at bumaling na sa katabi niyang si Nilo. Niyuyugyug niya ito at pinipilit gisingin. Ayaw daw noon magising, kaya lumipat siya kay Efren. Pero ayaw din. Sinubukan niya rin daw gisingin si Maria, pero ganun din. Bago pa siya makahakbang papunta kay Malu, ay may naririnig na siyang naglalakad papunta sa kanilang silid. Kaya dali-dali na siyang bumalik sa kanyang pwesto at nagkunyaring natutulog. Dahil nasa madilim sila na silid at may ilaw sa labas, kaya kitang-kita niya ang pagpasok ng dalawang lalaki at pinagtulungang buhatin si Maria. Pagkalabas ng dalawa, ay muling pumasok ang dalawang lalaki at si Malu naman daw ang kinuha. Tapos isinarang muli ang pintuan. Nanginginig na raw siya noon at umiiyak dahil sa takot. Malinaw na sa kanya na mga aswang ang tao doon sa baryo na kanilang napuntahan. Kahit sobrang natatakot, ay pilit sumilip si Lola sa butas ng dingding upang tignan kung ano ang ginagawa kina Maria at Malu. Nakita niyang naroon iyon ipinatong ng magkatabi sa lamesa. Bigla na ring dumami ang mga tao sa labas at marami na ring sulo sa paligid. Nakita niyang naghubad ng mga pang-ibaba ang mga kalalakihan
at nagsipila. Lumapit na ang dalawang lalaking nasa unahan ng pila, tapos gamit ang kutsilyong matalas ay hiniwa noon ang lahat ng kasuotan ng dalawa niyang kaibigan, tapos pumesto sa harapan at halinhinang ginagamit ang murang katawan ng dalawang dalaga. Hindi raw makapaniwala si Lola dahil bakit hindi nagigising sina Maria at Malu. Gayong marahas na silang binabayo ng gahasa ng mga kalalakihan. Naghihiyawan pa raw ang mga iyon tuwing merong makakatapos. Sabay excited naman na lumalapit ang mga kasunod sa pila. Napalugmok na lang daw si Lola sa kanyang kinauupuan at inisip na mukhang gano'n na rin ang kahihinatnan niya. Nawala na rin sa isip niya na gumawa ng paraan para tumakas. Hindi niya rin alam kung ano ang kanyang gagawin. Makalipas ang mahigit 1 oras ay biglang nagsigawan ang mga nasa labas. Kaya muli raw siyang sumilip upang tignan muli ang nangyayari at bakit ang mga iyon nagsisigawan. Nakita niyang tapos na pala ang lahat, nahalain ang kanyang mga kaibigan at may hawak na yung pinakapinuno nila na isang makintab na itak at parang sinasabing iyon na ang oras para katayin ang dalawa. Kaya pala nagsisigawan na ang lahat ng naroon. Habang abala si Lola sa pagsilip, ay hindi niya napansin na may pumasok pala sa silid nila. Tapos bigla siyang hinawakan sa bibig. Nagpapalag si Lola at pilit kumakawala para sumigaw. Pero binulungan siya noon na wag maingay. Kaya noong maaninagan niya ay si Rudy pala iyon. Pero ang kakaiba nga lang dahil mapula na ang mga mata na nagliliwanag sa dilim. Sininyasan siya nito na kumalma. Makinig Camila, lahat ng tao sa lugar na ito ay mga aswang, kasama ang pamilya ko. Pero hindi ako papayag na mabiktima kanila. Kaya tutulungan ko kayong makatakas. Sana mapatawad mo ako. Paano sila Nilo at Efren? Huwag kang mag-alala. Isasama mo sila sa pagtakas mo. Meron iyong dinukot sa bulsa na dahon. Saglit na kinusot at inilapit sa ilong ng dalawa. Kaya agad naman iyong nagising. Anong nangyayari? Tanong pa daw ni Efren. Binulungan naman ang dalawa ni Lola at sinabing huwag maingay dahil maraming aswang sa labas. Dahan-dahan na silang naglakad papalabas ng kubong iyon. Doon sila idinaan sa kusina dahil sa likuran noon ay puro kasagingan bago makarating sa masukal na kagubatan. Noong makalayo kaunti ay tumakbo na silang apat papalayo sa baryo. Kasama pa rin nila noon si Rudy. Dahil ang sabi nito ay ihahatid sila hanggang sa makarating sila sa kabilang baryo na meron ng mga kabahayan. Kaya kahit medyo madilim ay tuloy-tuloy lang sila sa pagtakbo. Dahil sa natatabunan naman ng ulap ang buwan, kaya madilim ang daan. Ilang beses pa nga raw silang nadulas, pero agad din silang tumatayo upang ipagpatuloy ang pagtakbo. Halos kalahating oras pa lang silang naglalakad-takbo ay narinig na nila ang pag-alulong ng maraming mga aso. Napasabi na lang daw si Rudy ng, "Bilisan niyo pa! Alam na nila na tumakas kayo!" Dahil sa sinabi ni Rudy, ang dating kinakabahan habang tumatakbo ay mas lalo pang umigting na takot.
Kapag nadadapa nga raw siya, ay nahihirapan na siyang tumayo dahil sa pinagsamang pagod at panginginig ng mga tuhod sa takot. Rudy, ayoko na. Hindi ko na kaya. Pagod na ako. Wika pa raw ni Lola. Hinawakan daw ni Rudy ang mukha ni Lola at sinabing, Mila, makinig ka. Mahal na mahal kita. Matagal na kitang minamahal. Pero hindi ko lang masabi sa iyo dahil hindi ko rin alam kung matatanggap mo ako. Kapag nalaman mong aswang ako, pati ang buo kong pamilya. Pero kahit ganun pa man, at least ngayon alam mo na. At hindi ako papayag na may mangyaring masama sa iyo. Sana mapatawad mo ako sa kinahinat na ng iba nating mga kaibigan. Wika pa raw ni Rudy, sabay pilit siyang inaalalayan para maitayo. Kaya kahit pagod na, ay pinilit na lang din daw ni Lola na tumayo at muling ipagpatuloy ang paglalakad ng mabilis. Pansamantala po muna nating puputulin ang kwentong ito ha. Pipilitin kong mai-upload agad ang kasunod. Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay sa kwentong ito. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.